Malinaw na tubig. Sariwang hangin. Luntiang kabundukan. Sa loob ng mahabang panahon, ganito ang tahanan ng mga katutubong Aita. Pero sa isang iglap, nagbago ang lahat. Ang dating paraiso, naging ganito. Wala pang maayos na kalsada paakyat ng Sitio Tibag, Subic, Zambales. Payak ang pamumuhay rito ng mga katutubo. Malayo sa karangyaan, pero malapit sa kalikasan. Maganda pong lugar yun, ma'am. Doon po kami nagraranso. Sa totoo lang na buhay ko po, ma'am, doon po kami nagpapahinga pag nagabihan po kami bago kami aakyat po doon sa sakpo namin. Doon po kami nagraranso po at doon po kami natutulog. Isang burol sa gitna ng kagubatan ng tinutukoy ni Erlinda. Binaybay namin ang daan patungo sa lugar na ito. Sa loob ng mahabang panahon, itong kagubatang ito ang nagsilbing tahanan at kabuhayan ng mga Aita dito sa Sitio Tibag, Barangay Naugsol sa Zambales. Marami silang mga itinatanim dito na mga punong kahoy, dito sila nakakakuha ng iba't ibang pagkain. Pero 7 years ago, pumasok dito yung local government at nagpatayo ng kalsada para sa kanila. Inisip ng mga Aita, maganda itong kalsadang ito, mas madali nilang maibababa ang kanilang mga kalakal. Pero may iba palang plano ang lokal na pamahalaan kung bakit nila itinayo ang kalsadang ito. Habang naglalakad, napansin ko ang ilang basurang nagkalat sa gilid ng daan. Mula dito medyo may konting amoy na. Ay, Diyos ko. Oh my gosh. Tsaka marami ng langaw. Malapit na tayo dun sa dulo ng kalsada eh. Ito na yung dulo ng kalsada. At habang lumalapit tayo dun sa dulo ng kalsada, dumadami naman ng dumadami yung basura. Nagiging mas masangsang yung amoy. Tsaka dumadami yung langaw. Ito na. Narating na natin yung dulo ng kalsada. Tahimik na naglakad palayo si Erlinda. Mabigat ang kanyang loob. May galit sa kanyang dibdib. Parang nagagalit po, hindi ko po maintindihan ng sarili ko po. Naaawa din po ako sa lugar na bakit ginanito po nila. Masakit po sa damdamin po, ma'am. Napakasakit po. Bihira nang pumunta sa lugar na ito si Erlinda. Ang bundok ng masasayang alaala noon, mistulang masangsang na bangungot ngayon. May mga taniman po dito, yun sa iba pa po. Sa gilid po nitong bundok na ito po, ma'am. Itong bundok na ito, ma'am, parang ganyan po yung bundok na yun na nakikita po natin na yan, ma'am. Yan po kaganyan po yan, ito. Yung bundok na yan? Opo, yan, ito lang po, ito lang Ganyan po. ang itsura nung Opo, dati? Opo, ganyan. Ganyan po ang itsura nung dati. Yan. Iyang kulay berde na yan? Opo, ganyan po yan. Ito. Ang ganyan lang po, bangin ito, bangin po ito, bangin nung araw po ito. Kung gaano po ang pagkabangin yan, ganyan po ang bangin yan. Malalim po yan, ito. Napapatag na po nila sa kagaganyan po ng bulldozer.
my God! Oh my gosh! Oh my gosh! Wait lang. Ha! Medyo malambot yung lupa dito sa bahaging ito. Kasi, kung titingnan mo, iisipin mo na patag lang ito na lupa. Pero ang totoo niyan, kung nakikita ninyo itong tambak ng basura na ito, itong kinatatayuan ko ay puro ganyan. Kaya, malambot ang lupa sa bahaging ito. Oh! Oh my gosh! Ayoko nang dumiretso. Ang sabi sa atin ng mga Aita, itong lugar na to, bangin daw ito dati. Pero ngayon halos napatag na yung lupa kasi tinambakan nila ng tinambakan ng basura. Natatandaan pa ng mga katutubo nang unang pumasok sa kanilang bundok ang mga tagapatag, dala ang kanilang malalaking truck. Kasi po mayroon po kaming bundok po doon, nandun po yung gasakan namin. Opo. Ngayon po sa bawat paglabas po namin galing yung bundok ko, nagtataka po kami bakit pinapatag po yun. Ano po sinabi nila? Bakit daw pinapatag ang Yun nga po sabi nga po, pagagandahin doon. pagagandahin daw? Tapos, Po, nung nakabilang na po madam ng mga ilang buwan, yun na nga pong naayos na nga po yun, may umakyat na pong malalaking truck. na May laman pong basura. Ayon sa mga katutubo, ipinatawag daw sila ni Mayor John Kong Hoon, ang alkalde ng Subic, Zambales. Nangako raw si Mayor na pansamantala lang ang dump site na ito. Sabi nila, gagawin nila nga ng dump site. Sabi ko, bakit gagawan ng basura? Ay, napakakuan naman ng basura. Sabi nila po, lalagyan po nila ng yung plastic daw po na ano po. Tapos lalagyan daw anong po nila. plastic daw? Aywan ko po kung anong plastic daw po ilalagay po nila. At Saan daw nila ilalagay? doon po sa pagtatapunan daw po ng basura. Tapos, kada tapon daw po ng basura dyan, tabunan daw po ng lupa. Para hindi daw po magkalat yung basura. Ano pang sinabi nila? Lalagyan daw po nila ng pader na ano po doon sa sapa. Para hindi daw po tatagos yung katas ng basura. Sabi po nila, ihiwalay yung mabaho at ihiwalay yung hindi mabaho at ihiwalay yung kung ano-ano po yung, siyempre yung itinatapon nila, yung lata, mga ano-ano daw po, ihihiwalay daw po. Parang may mga gasa, mga gauze, tsaka mga gloves. Halo-halo yung mga basurang makikita dito. At ang sabi sa atin, pati raw mga hospital waste. Yung lahat daw ng mga basura na naipon nung pandemya, yung iba dito raw nilagay. So delikado yun kasi including hospital waste dito nilagay. Tinambak nila talaga lahat dito. Taong 2019 nang itayo ang dump site sa sitio Tibag. Kasagsagan noon ng COVID-19 pandemic at sumobra daw sa dami ang naipong basura. Kanino pong idea yung ilagay po doon sa bundok yung basura? Nung time po kasi yun, naghahanap talaga kami ng location na pwede po mag-dump kami ng basura doon. Since nakita naman na po namin na isolated po yung area Kumbaga wala pong mga nakatira doon, gubat po yung area. Kaya pansamantala po, doon namin naisip na ilagay. Nag-consult po ba kayo doon sa community around the area? Hindi namin alam, ma'am, na may community doon sa area. Kasi kung merong community, hindi namin tinuloy doon. Ah, okay. Hindi ninyo alam na may mga katutubo doon sa area? Hindi po. Pero kung titingnan sa geoportal site ng gobyerno, makikitang sakop ng ancestral domain ng mga katutubo ang gubat na pinagtayuan ng dump site. Katunayan, sa gilid lang ng basurahan, may makikitang ilang bahay ng mga katutubo. Pero abandonado na ang mga ito ngayon. Ba't wala nang nakatira? Doon na po lumipot ma'am kasi po, na yung mga anak niya po kasi na amoy po ng basura, mabaho po. Na may mga hika po kasi yung anak niya ma'am Tsaka po dito po talaga yung sapul ma'am.
Minsan nakakatamad nga ako makadunok. Wala, amoy ng basura. Saka yung mga bata, ay amoy basura, mapaho. Langaw. Langaw. Nagtitiisa na lang ako kasi andun yung mga tanim ko. Andyan yung kabuhayan ko. Matagal nang nakatira sa lugar na ito si Tatay Mariano. Pero dahil sa basura, napilitan siyang lumipat sa mas liblib na bahagi ng gubat. Kung dati yung mga sagingan nila ay mga 10 to 15 minutes away lang sa kanilang mga tahanan, nung tinambakan ngayon ng basura, napilitan silang ilayo yung kanilang mga taniman. Papunta tayo ngayon dun sa kanilang taniman, pero ang sabi sa atin medyo masukal at mahirap daw yung daan. Matarik na bangin ang sumalubong sa amin. May daan ba dyan? Ay! Parang wala pong daan. Parang pabangin na tutay ay. Sa kagustuhang makalayo sa amoy ng basurahan, dito sila nagtayo ng bagong tahanan. Hintayin niyo ako po. Baka Oh! Pero gaano man sila kalayo sa tambakan ng basura, tila sinusundan sila ng sumpa. Hay! 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 Makalipas ang kalahating oras, narating namin ang isang sapa. Ito yung sapa kung saan sila karaniwang kumukuha ng tubig. Pero, ang sabi sa akin ng mga katutubo ay kumakatas dito yung basura? Opo. Ha? Talaga? Opo. Sa gilid ng sapa, nakabaon ng isang maliit na imbakan ng tubig. Dati po iniinom nyo to? Ito po. Anong iniinom? Kaya pinakatangki namin. Ah, ito dito. Opo. Pero ito hindi nyo na iniinom ngayon. Hindi daw. Kung mapapansin ninyo, meron ditong tubo. Itong tubo na ito kasi sinisip-sip niya yung groundwater na nanggagaling dito. Ito kasi yung source of water ng mga katutubo. Pero simula nung nagkaroon ng dump site, ang sabi nila, nag-iba na raw yung kulay at saka yung amoy ng tubig na lumalabas dito sa tubo. Kaya ito, hindi na nila ngayon naiinom, hindi na nila nagagamit. Ayon sa mga katutubo, nagbago raw ang kulay at amoy ng tubig nang itayo ang dump site ng lokal na pamahalaan. So dati-rati, sobrang linis daw nitong sapa na ito. Nangunguha pa sila dito ng mga maliliit na hipon. Pero ngayon, talagang madumi na raw talaga, wala na silang nakukuha. Tapos, mapapansin ninyo, kahit dito sa lugar na to, may mga, ano po to, basura? Galing na po sa basura. Galing na po. So, dinala na ng tubig itong mga to. Opo. Oo nga, mga basura to. Galing na po sa basura po yan. At saka ito. Opo, lahat po yan. Hanggang po doon sa akin. So, ibig sabihin, kapag malakas ang ulan, tapos umapaw ito. Umapaw dito. Umaapaw hanggang dyan ng tubig dito sa sapa, may daladalang mga basura. Bara-bara na po dito. Ito lang ang pinakamalapit na lagusan ng tubig sa bundok. Ay, ang daming basura. Pero dahil kontaminado na ito, sa tubig ulan na lang sila aasa para makainom. Yung wala pa pong basura, ma'am, ito ay malinis po. Kahit ganyan lang po namin, iinom po kami ng mumuto, ma'am, pag nauuhaw. Pero ngayon, hindi nyo na maiinom nito. Lahat ng malalaking proyekto ng gobyerno kinakailangan ng clearance mula sa DNR o anumang ahensya na nangangalaga sa kalikasan. During that time po, ang gusto lang namin, maitapon po namin yung napakadaming basura Na naipon. na naipon po. Pero kasi po ma'am, 'di ba po, ano po sa bundok po kasi siya, 'di ba? Tapos marami pong puno doon. So nag-consult po ba kayo? Baka po magkaroon ng damage doon sa ano, naisip man lang ba ng local government 'yon na baka magkaroon siya ng damage sa kalikasan? Hindi po namin, hindi kami aware kung nakapag-consult sa environmentalist. Kasi that time, ma'am, iba pa yung may hawak. Nag-retire na kasi siya.
So, hindi namin alam kung may previous na usapan. Kasi po, sabi po sa amin ng mga katutubo ay noong pinaplano pa lang daw yung dump site, parang ang pagkakaintindi nila ay lalagyan nyo raw po ng parang plastic or trapal para po hindi sumipsip yung katas ng basura sa lupa. Hindi po nagawa yun? Hindi po namin nagawa nung una kasi sabi nga natin, immediate solution lang po ito eh. So, hindi po magtatagal. Pero ang dapat sana'y pansamantalang solusyon ng pamahalaan, nagbunga ng problemang pangmatagalan. January 2022, natuklasan ng DNR ang pagtatambak ng basura sa Sitio Tibag. Paglabag daw ito sa Ecological Solid Waste Management Act. Inutusan nila ang lokal na pamahalaan ng Subic na itigil ang operasyon ng naturang dump site. Pero tumagal pa ng 3 taon bago tuluyang naisara ang tambakan ng basura. Natigil lang ang pagtatapon ng basura nang magkaroon ng lakas ng loob na magreklamo ang mga katutubo. At nitong March 2026, tuluyang ipinasara ng DNR ang tambakan ng basura. So, kailan nyo po pinasara yung dump site? October, hindi na siya nag-ooperate, ma'am. October 2025. dahil Because of the complaint, ma'am. Oo. So, Saka yung DNR din ata. yes, ma'am. Siyempre, we consulted with the different agencies, NCIP sa region. We talked to Attorney Roman and then nag-seek din kami ng guidance from DNR region para po may pasara na to. So, yun ma'am, last year din po, nag-stop na yung operations. So. Ang tanong, bakit umabot ng halos 7 taon bago ito tuluyang naipasara? At bakit hanggang ngayon, may tambak pa rin ng basura sa bundok? Ang mga litratong ito ay kuha noong taong 2020. Makikita pa sa mga litrato ang buhanging kulay abo at ilang punong nakatayo. Noong mga panahong ito, naniwala ang mga katutubo na panandalian lang ang basura sa kanilang lugar. Hindi magtatagal. Pero paanong umabot ng 7 taon ang basurahang ito bago ito naipasara ng tuluyan? Bakit hindi sila nagreklamo noon? Ayon sa leader ng mga katutubo, nagreklamo raw sila noong 2019. Pero kinausap daw sila ng alkalde ng Subic, Zambales at nagkaroon daw sila ng kasunduan. Ano po ang ipinangati sa inyo ng pamahalaan? Ang sabi nila sa amin, buwan-buwan magbibigay sila sa amin ng 10,000 isang buwan. Para saan yung 10,000? Parang, abang siguro doon. May pinirmahan po ba kayong kontrata? Pumirma kami, hindi pa pandrem doon na. Nandun na kami sa opisina nila. Pumirma kami. Ba't po kayo pumirma at pumaya? Kasi, kahit na hindi kami papayag at hindi, papayag kami hindi, pagpatuloy nila kasi naumpisa na nila. Bago kami nag-react, nalaman na namin na napatag na nila. Oo. Ito yun. Nangyaring ganun din, di ba? So, tinanggap nyo na lang yung pera. Kaysa naman sa magiging pagkinabangan nila yung lupa yun, na wala naman kami maginabang, tinanggap namin. Sa kanilang ipinadalang sulat, mariing itinanggi ng lokal na pamahalaan ang paratang ng mga katutubo. Anila, wala raw silang record ng anumang kasulatan o kasunduan sa pagitan ng gobyerno at mga katutubong apektado ng dump site. Pero aminado silang may pagkukulang at pananagutan sila sa komunidad. Siyempre, we accept accountability dun sa nangyari. And DLGU is preparing for reparations. Kasi ma'am,
this is a concerted effort. So sana frequent din po ang pagpunta nila dito so that we will be informed kung ano pang pwede naming gawin. Ano pa man ang tunay na istorya sa likod nito, para sa mga Aita, ang mahalaga na ipasara na ang basurahan. Makakahinga ng muli ang kagubatan. Ano po ang gusto ninyong mangyari po ngayon? Ang saan mangyari, dapat tanggalin ako nila din. Kasi tigil na akong basura, wala namang tatapon. Yung tirang basura lang po din, tanggalin na po yung mga... Para matanaman mga puno-puno ng car ulit. Kasi may mga puno pa ako na namatay bumalam eh. Nasira man at naipatigil ang pagtatapon ng basura sa bundok, nananatili pa rin itong umaalingasaw dahil hindi pa rin nahahakot. Sa cease and desist order ng DNR noong March 2026, nakasulat na kailangang hakutin ng lokal na pamahalaan ng Subic ang lahat ng basurang itinambak nila sa bundok ng mga Aita. Nagawa nyo na po ba yun? Based po kasi dun sa aming Safe closure plan. As of now po kasi talagang kailangan po ng budget eh. Kailangan po natin ng at least based on engineering po kasi 78 M para lang po ma-rehabilitate po yung area. 78 million 78 million po. to rehabilitate the area. Yes po. As of now, nakapag-request na kami sa DPWH po through initiative po ni Kong Jayden ng at least 60 M po para po doon sa rehabilitation. Ayon sa lokal na pamahalaan ng Subic, hindi raw nila kayang tanggalin ang basurang kanilang itinambak sa bundok ng mga Aita. Ang kanilang solusyon, tambakan na lang ng lupa ang bundok ng basura. Kasi po on our part po kasi, hindi po pwedeng magtanggal kami. Di parang ilang taon pong kukunin yung i-hole yung yung mga basura. So meron po silang binigay na isang solution sa amin. Pwede naman po namin tambakan. Basta may mga nakalagay lang po doon na Mga vent. Hindi nyo natatanggalin dun yung basura. Ang gagawin na lang po namin, prevention na lang po na kumalat po yung contamination. Ma-contaminate po yung natin, mga bodies of water po. Pero kung ang mga katutubo ang tatanungin, hindi pera at hindi pangako, kundi tuluyang pagtanggal ng basura ang kanilang tanging hiling. Dahil mas mahalaga ang kalikasan kaysa anumang material na kayamanan. Hindi naman po namin kinakalaban po sila ng mga tiga-baba po, mama. Pero huwag naman po sana nilang ginanon po itong bundok na ito. Kung sakasakali man kami po ang magdudugyot po doon sa palengke, ma'am, kasi mayor po sila. Anong masasabi po nila? Doon nga po, pag nagtitinda nga po kami, ma'am, sabihin nila kaagad-agad, ma'am, na wow, alisan ninyo, linisan ninyo yung kwan ninyo, ha, yung pwesto ninyo. Agad-agad sabihin po nila yun, sumusunod naman po kami, ma'am. Pero sila po, parang bingi lang po sila o ano po sila. Ang mga katutubong Aita ang pinakaunang tao sa Pilipinas. Bago pa dumating ang mga dayuhan, bago pa nagkaroon ng mga batas at pamahalaan, payapa na silang nabubuhay sa mga kagubatan. Malinaw na paglabag sa batas ang pagtatambak ng basura sa lupa ng mga Aita. Katumbas ito ng pagbabasura sa kanilang kultura at kasaysayan, ng pagmamaliit sa kanilang karapatan. Kaya sa lalong madaling panahon, kailangan na itong linisin at masolusyonan. Dahil katutubo ka man o hindi, walang taong mag-aasam na gawing basurahan ang kanyang tahanan. Ako po si Cara David at ito po ang Eyewitness. Maraming
Maraming salamat sa pagtutok ninyo sa Eyewitness mga kapuso. Anong masasabi ninyo sa dokumentaryong ito? I-comment nyo na yan. Tapos mag-subscribe na rin kayo sa GMA Public Affairs YouTube channel.